Mga master, dumating na po yung isa sa mga pinakahihintay ng mga guro. Ito pong DepEd Order number 2, Series of 2024. Ito po yung sagot. Kasi nilalaman ng DepEd Order na ito ay ang immediate removal of administrative tasks of public school teachers. Nung dati, naging trending na po yon yung parang breakdown ng mga activities na natatanggalin at kung saan mapupunta. Ngayon, official na talaga na meron na talagang DepEd order. And kabilang po sa mga administrative tasks na tinutukoy dito ay ito pong personnel administration, property or physical facilities custodianship, general administrative support, financial management, records management, program management. Under sa program management, nandyan po yung sa feeding, school DRRM, and other related programs. So, dito po ay medyo hindi po specific, no, yung mga nabanggit ng dito sa portion na ito ng DepEd Order number 2. Pero alam po natin na meron pa pong gagawin, no, na siguro parang susunod na memo, especially yung sa BHROD, no, tungkol po doon sa guidelines ng pag-cluster ng mga paaralan para mabigyan ng identified personnel na siya pong tututok doon sa mga iiwanan ng mga guro ng mga coordinatorships. No, so dito po sa DepEd order na ito, mayroon po mga ilang pwedeng gawin na nabanggit, no, maliban po doon sa hihintayin natin na memo from BHROD. Pwede din po kasi na ito pong mga paaralan ay mag-hire ng mga job order na siya pong maging personnel na magbigay ng functions doon sa iniwan ng mga teachers. No, so pwede po yung gawin. And also binigyan din po sa DepEd order na ito pong Human Resource Organization Development na Office ng Undersecretary mag-provide ng necessary tools and procedures through a Strand Memorandum, particularly dito sa clustering of schools and provision of additional MOOE for the hiring of contract workers or job order personnel. So pwede siguro balang araw darating yung time na magdadagdag ng MOOE na pondo para doon kukunin yung pambayad sa iha-hire na job order. So pwede po, isa po yun sa mga options na nakikita na pwede pong gawin. Anyway, hintayin po natin yung magiging memorandum nito, memo, coming from your different regional offices and division offices para po sa specific na guidelines dito po sa pag-implement ng nilalaman ng DepEd Order number 2 Series of 2024. Sinisiguro din naman ng DepEd Order na ito na talagang masusunod yung mga provisions, no? Part po sa responsibility ng iba't ibang opisina katulad po ng mga schools division offices na masiguro yung implementation sa mga nilalaman ng DepEd Order number 2 Series of 2024. So congratulations sa mga teachers na matagal na naghihintay sa ganito pong DepEd order. And good luck na rin sa mga non-teaching personnel na siguradong mabibigyan ng trabaho, no, tungkol po dito sa especially sa mga coordinatorship po. Meron din po tayong portion dito na nabasa na pwedeng clustering ng siguro daw na hindi hihigit sa 3 paaralan. Pero sa ngayon kasi, with the current situation ay may karamihan din po ay mahigit naman sa 3, no, yung hinahawakan ng mga paaralan ng ilang mga non-teaching personnel ng DepEd. Siguro po ay darating din po yung araw na magdadagdag pa ng mga plantilla positions ng mga non-teaching personnel para mabigyan ng umapagaan, no, itong mga functions na ito. So ang atin pong reminder sa lahat ay huwag muna sigurong umalis sa mga group chats po ninyo dyan. No, hintayin po natin yung memo coming from your regional office and your schools division offices para po sa implementation dito, kasi hindi naman po siya basta-basta, no, na automatic, as in just today automatic na talaga na iiwan mo, kasi may mga turnover pa na dapat gawin at meron din po tayong transitory transition period
Now, meron din po mga transition provisions na inilagay dito sa DepEd order na ito na siya pong gagawin ng DepEd offices nang hindi lalagpas sa 60 days. No? So, yung transition period na binanggit doon ay hindi dapat lalagpas ng 60 days. So, within that period, ay magkakaroon ng coordination sa mga current na mga personnel and also doon sa mga pwedeng ipalit sa kanila para magkaroon pa rin ng tuloy-tuloy na pag-perform sa mga functions at hindi po magkakaproblema. So ito po yung hinihintay ng mga teachers natin, and I'm sure na marami po yung masaya sa paglabas ng DepEd Order number 2 na ito. Ito din po yung pinangako ni President and Vice President and DepEd Secretary Inday Sara Duterte sa kanya pong Basic Education Report na maglalabas ang DepEd ng isang order kung saan ay aalisin yung mga admin task coming from the teachers.